Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni J.R. Bosquet Oton. Pinaglaban-laban niya, sabi niya, 4 valiant warriors of the Philippines laban sa undefeated na IPIS. Dalawang 4-star general, General Browner and General Torre. Tapos isinama niya si Secretary Gibo Chodoro at saka si Trillanes. Yan. Laban nila ang IPIS. Sino ang pipiliin ng taong bayan? Ang IPIS is laugh emoji like si General Torre, love heart si Gibo, na shock na emoji itong si Trillanes at caring emoji naman itong si General Browner. So, sino ang mananalo? Tinignan ko dito. Ay, sandali. Okay, ito. 16,000 people nag-react o bumoto. Ilan ang nakuha ni IPIS? 15,000. Ang nakuha ni General Torre is only 259. Ano ba yan? Ang nakuha ni Gibo Chodoro is 46. Ang nakuha ni General Browner is 38. Ang nakuha ni Trillanes is 25. Ano bang nangyayari sa atin? Mas ginusto nila si IPIS kaysa dalawang general, isang senador at isang abogado, secretary. Ano ba? Bakit nagkakaganito tayo? Basa tayo sa mga comments. Ernesto Marcoso. Ito kay J.R. Bosquet, undefeated ba daw si IPIS? Sa kanyang mga post, wala pang tumalo. Isa lang ang nakita kong tumalo kay IPIS, si BP Sara. Ibang post naman yun. Wala pang tumatalo kay BP Sara. IPIS man yan, daga man yan, ano. IPIS pa rin. Danny Lopez Parapina, sa IPIS na lang ako. Sa IPIS. Puros IPIS. And the winner is... So... Okay, so speaking of General Browner, meron siyang pahayag. Sabi niya, nabasa kong post ni piso wala kaming hinawakan. Tungkol po ito sa 15 billion na pondo ng TICAS, tatag, infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ito po yung programa na magpapatayo ng mga barracks and training facilities ng ating mga sundalo. Nagkabuhol-buhol. Marami hindi natapos. Kaya lang, in fairness, hindi kasalanan ito ng Armed Forces of the Philippines. Ang role lang ng AP i-determine saan ipatayo at anong ipapatayo sa mga kampo. Ganun lang. Then, isubmit na nila sa DPWH at ang DPWH ang magpapatayo. So, ang may kasalanan dito ay ang DPWH. In fairness, sa AAP, wala silang kinalaman yan. Biktima nga sila. Tungkol dyan. Biktima. Okay. General Torre naman. Tapos na ang kanyang lead. Kumusta naman kaya siya? Position sa gobyerno. Pinangakuan siya noon eh. Ngayon parang malabo na. Kaya again, makita mo itong Marcos administration, manggagamit talaga. General Torre gave his best to this administration. Inutosan nila, sinunod niya. Kaya maraming DDS galit kay General Torre. Dahil sumunod lang siya sa utos eh. Nakidnap, group effort, si Tatay Digong natin. Nandun, naghihirap ang ating tatay. Ano ngayon? After 85 days, wala na. Initsapuera nila.
Tapos noon ang pinakakuan, bibigyan ng posisyon sa gobyerno. Nasaan na yung posisyon? Wala. Mas mabuti pa, wag na lang kayo magsalita. Wala man lang din pala. So, lalo na kung nawawalan ng tiwala sa mga pronouncement ng gobyernong ito sa pinaggagawa. Don't get me wrong ha. Masakit para sa akin yung ginawa ni General Torre sa ating Tatay Digong. Hindi ko yun makakalimutan at dapat pagbayaran niya yun. But, itong ginawa sa kanya, injustice, itong ginawa kay General Torre. Ang iba sinasabi, mirisi, gaba, o siguro. But then, hindi maganda, mangga. Ginamit lang siya ng administrasyong ito at kawawa naman ang, anyway, 4-star general naman. Okay, si Secretary Gibo naman, wala akong masyadong masabi. Si ex-Senator Trillanes, yun, nagpapapansin. Ayaw na daw niyang kakandidato sa national position by 2028. Bakit? Dahil wala na siyang pag-asang manalo. Wala na talaga. Ano bang tatakbo niya? Senador ulit? Hindi nga nanalong mayor ng Caloocan, mananalo pang senador. Ano na lang daw? Susuportan na lang daw niya, ipapanalo na lang daw niya ang dapat manalong presidente sa 2028. And sino yung kandidato niya? Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. But tingnan natin kung may kung may papupuntahan. So administration candidate, sino ba ang Romualdez pa rin? Sige lang. Ngayon, wala na akong nakikitang malakas na kalaban ni VP Sara except kay dating VP Leni Robredo. Kung yun ang lalaban, makakadikit siya kay VP Sara. Kailang hindi niya kayang talunin si VP Sara. Kailang, it will be a good fight kung si dating VP Leni. But tingin ko, hindi na yun kakandidato. Baka most likely ang kandidato ng Dilawan sa 2028 ay itong si Hontiveros. Sino naman ang kandidato ng Marcos Camp? Most likely Martin Romualdez pa rin. Tuloy pa rin yung plano kasi gagawin nila ang lahat na makakaya nila para ma-disqualify nila si VP Sara. But good luck na lang sa gagawin nilang yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dahil? So human na gyud og atop si Lola. So nindot na gyud kaayo. Ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sin nga
giatop na ako ng trapal Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha. Hintay So, si tatay, 67 na siya. salamat ako kay nagatop na ko. Sige tay, salamat pod.